Sa wakas nga mga mare, makakauwi na nga tayo at ang gamutan na nga ni Gael sa bahay na nga lang itutuloy. Eto talaga mga mare yung pinakaantay namin makalabas nga kami ng ospital. Pero hapon na rin kami nang makalabas at eto ay kaganapin nga namin ng umaga. Kinakausap kasi namin mga mare si Gael na sabi namin uminom na nga ng gamot. Kasi napakahirap talaga painumin ito mga mare ng gamot kahit nga ilagay mo sa gatas ay nalalasahan. Yun nga ang hindi namin maintindihan mga mare. Hindi mo talaga siya mga mare maloloko. Katulad nga kagabi ayaw uminom, niluluha talaga at sinusuka kahit tinanay namin mga mare sa gatas. Kaya lang tiniis niya mga mare yung gutom niya ng malasahan niya may gamot. Ay naku mga mare, hindi dumedi. Sabi ko nga kailan kumuha siya ng mainit mga mare tubig dahil nagugutom nga ako. Kung titingnan nyo, mukha ako mahilig sa kape pero mga mare, konting sausaw ko lang ayoko na. Bukod sa bawal sa akin mga mare, sinisikmura ako sa kape. Siran talaga mga mare ang mahilig sa kape kaya nakikihati nga lang ako at nakikisawsaw. Dahil nung bata pa man ako ay hindi ako mahilig mga mare magtimpla ng para sa akin. Nakikihati lang din ako kay mama. Nung sinabi nga mga mare na pwede na kayong umuwi at ituloy na nga lang sa bahay ang gamutan dahil napakamahal nga sa ospital. Kasi kung aabutin pa nga kami dito mga mare ng ilang araw, baka yung bill namin ay di na namin kayang bayaran sa sobrang laki. Kaya talagang napakamahal magkasakit mga mare. O siya nung sinabi na nga eto at nagdala nga dito si Ran nga ng donut. Bale kababayad na nga lang din yan mga mare sa billing. Ang kailangan nga namin ngayon ay talagang tiyagain si Gael uminom ng gamot sa loob nga ng 5 araw. Dumating nga si Ran mga mare. Tinanong ko kung magkano nga inabot ng bill nga namin. Umabot nga halos ang 46,000. Paano na nga lang mga mare kung hindi nga kami nagtatabi kahit pa paano. Hindi namin alam kung saan namin pupulutin yung ganong kalaki mga mare. Kung kami lang bahay-bahay lang ang trangkaso pero kasi kapag bata ay napakahirap nga. Si Gael nga dito mga mare gustong bumaba kaya nga lang hindi niya kayang maglakad. Halos 4 na araw kami dito mga mare na hindi nga siya nakakalakad kaya yun mga mare hirap na hirap siya maglakad ngayon. Nung sinabi nga mga mare na makakauwi na siya ito ngiti nga siya nakala mo talaga yung naiintindihan na. Hindi na rin naman nga kami nagtagal mga mare eto nung dumating nga yung sundo nga namin ayan umakyat na nga rin kami sa sakyan. Sabi nga namin ni Ran meron na naman nga tayong pagsubok na nalampasan. Parang ang tagal-tagal nga ng 4 na araw mga mare pero sa kabila lang yun lahat talaga mga mare ay malalampasan. Kumbaga hindi naman nga palagi may pagsubok sa araw-araw pero may pagkakataon talaga na susubukin ka ng panahon kung gaano ka katatag. At eto nakarating na nga kami. Eto pala mga mareng laruan niya bigay to ni Ma'am Maricel at ginawa pa nga nila to nung may sakit nga siya. Kaya nung makita niya nga to mga mare nagpababa nga siya dito at tuwang-tuwa nga kasi makakalundang siya dito. Ang sarap lang din na makita mo nga siya mga mareng sobrang saya. Mabihisan nga namin mga mare ng sando at nakapagbis na nga rin kami. Pumunta kami dito sa kabila para naman makasinghot nga tayo ng simoy ng hangin. Iba pa rin talaga mga mare kapag sariwang hangin ang nasisinghot nga natin. Ang sarap sa pakaramdam kapag nakakita nga ng pagsikat ng araw at paglubog nga nito. Pakiramdam ko isang buwan ako mga mareng nawala dito sa kabila kasi tingnan nyo na may mga tanim natin ang lalaki. Pagpasensyahan nyo na rin pala mga mare yung boses ko siguro dahil sa pagod na nga rin at sabay-sabay na problema kaya nagkasakit din. Wala rin talaga kasi ako mga mare naging pahinga nga dahil nga nagkasakit si Gael. Kaya ginusto ko nga rin pumunta dito sa kabila kasi nararamdaman ko yung pagod kanina. Pero nung dumaan nga kami dito ay talaga naman naging payapa nga yung aking katawan kasi talagang napakaganda ng tanawin at mahangin. Nagtitingin-tingin pala kami dito mga mare na paglalagyan nga ng manok at 10 piraso lang. Yung nakakakawala lang siya mga mare pero nangingitlog nga siya. Sira naman nga mga mare na miss talaga magulay kaya kumuha nga dito ng kanyang maiulam. Ang Gael naman nga mga mare eto nagtatry pa nga ulit makapaglakad. Nangangatog kasi mga mare ang tuhod niya para tuloy siya mga mare nagpa-practice ulit. Kaya kailangan din talaga mga mareng alalayan baka nga si madapa. Sa nangyari nga kay Gael mga mare na pagdesisyonan nga namin ni Rana dito na muna nga kami sa kabila. Dahil mas maganda dito ang tanawin at sariwang-sariwa ang hangin mga mare at hindi kulob nga yung lugar. Para kahit papano na-exercise si Gael mga mare dito lalo na nga sa umaga. O siya mga mare ang sabi nga ni Ma'am Queenie pang 3rd order ko na to mare. Sobrang hiyang ko dito kahit sobrang sensitive ng skin ko. Thank you dito. Di ko na kailangan magkuskus ng kahit na anong toner. Isa yan mga mare sa pinagmamalaki ng Mare Glow. Hindi mo na kailangan mag-toner, mag-cream, o mag-rejuve para mga mare mawala yung dark spot mo, uneven skin tone, makapagpalighten ng melasma, pekas, mawala ang ating pagiging oily face dahil dito mga mare sa Mare Glow ay talagang makakatipid ka. Hindi nga lang mga mare sa budget kundi pa nga mga mare sa oras din. Sa ngayon nga mga mare ay tapos na ang ating
pa-promo na may kasamang 50 grams. Pero huwag kayong mag-alala dahil may pa-previous pa rin naman nga tayo mga maring meshnet. Matik na yun kapag bibili kayo ng sabon natin may kasama na yung mga maring meshnet. Mga mare, sinusubukan namin siya kung maglalakad siya dito at naglalakad naman nga kailangan nga lang ng alalay. Pero masaya nga kami na makita na masaya na ulit siya mga mare at nakakangiti na nga ulit. Sobrang namiss din talaga namin mga mare ang bawat ngiti niya at halakhak. Kaya sabi namin, di bali na talagang makulit siya, wag lang siya magkakasakit ulit. At syempre gusto ko magpasalamat talaga kay Lord sa paggabay niya nga sa pagsubok na ito sa amin. Wala talagang ibibigay si Lord na hindi natin kayang lampasan. Dahil sa bawat pagsubok na nararanasan natin, mas nagiging matatag nga tayo para lumaban sa susunod pa nating mga pagsubok. Dahil sa totoo lang, habang may buhay, talagang hindi tayo mawawala na ng pagsubok sa buhay. Lord, marami pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan bukas na lang ulit?